Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa panibagong kaalaman at pagbibigay ng impormasyon na para po sa inyo. At sa unang araw ng November at dahil na Christmas is coming, isa sa inaabangan ng lahat ay ang pagbibigay ng kanilang 13-month pay at isa na nga sa nag-aabang ang ating mga SSS pensioner. Kaya't ito ang ating ibabahagi ngayon kung kailan nga ba ang releasing. Mapapaaga nga ba ang pagbibigay ng 13-month pay? Paano naman ang mga nakapag-availed ng kanilang lump sum pension? At paano naman kung nakahold na ang pension dahil sa non-compliance of ACO, may matatanggap pa ba silang 13-month pay? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa nating pensioners. And please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa po ang makaalam ng magandang balita na ito. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Attention to all SSS pensioners. Maagang pag-release ng 13-month pay at ang December pension. Kailan ito matatanggap? Paano ang mga nakapag-lump sum pension? At paano ang mga nakahold ang kanilang pension? Ang buong detalye alamin sa mga nagtatanong po sa atin kung kailan ba nila makukuha o matatanggap ang kanilang 13-month pay at ang December pension ay ito na po ang inyong hinihintay. Base sa SSS Circular Guidelines Number 2022-030 o ang release of 13-month pay and December pension of SSS pensioners. Ayon sa circular, ang releasing ng inyong 13-month pay ay nakabase sa inyong date of contingency. Ang inyong 13-month pay ay makukuha nyo po kasabay ng inyong December pension. Kailan nga ba natin makukuha ito? Sa mga hindi nakakaalam, ang inyong contingency ay nakabase sa buwan ng inyong kapanganakan kung kayo ay isang retirement pensioner. Kung isa po kayong survivorship, ibabase po ito sa date ng kamatayan ng inyong asawa o ng SSS pensioner. At kung isa po kayong disability pensioner, nakabase ito sa araw ng inyong pagkakasakit. Unahin po natin ang mga tinatawag na first batch. Ito yung mga contingency na nasa December 1 to 15. Ayon sa circular, makukuha nyo ang inyong 13-month pay on every December 1. Unless kung ito ay pumatak ng holiday, Saturday or Sunday, ang pag-release ng inyong pension ay mas mapapaaga sa inaasahan. So, tignan po natin ang December calendar. Makikita nyo po dito na ang December 1 ay pumatak ng Sunday. Ibig sabihin ay mag-move po ang pag-release ng inyong bonus. At good news po tayo ngayon. Dahil ang November 30 ay isang legal holiday at ang December 1 ay Sunday. Kaya't asahan po natin na ang inyong 13-month pay at December pension ay makukuha po natin ng November 29 o mas maaga pa dito kung ito ay ipapasok agad ng bangko. May ibang bangko po kasi na mas maaga po nilang naiki-credit sa mga ATM ang nasabing bonus. Ang iba naman ay sa mismong araw ng schedule. Ang importante ay ito ay maibibigay ng mas maaga. Pagdating naman sa second batch, o ang mga contingency na nasa December 16 to 31, ay makukuha ang kanilang 13-month pay at December pension on the 4th day of December. Unless ito ay mag-fall ulit ng holiday o weekend, ay mas mapapaaga din ang pagbibigay nito. At base sa December calendar, ang December 4 ay pumatak sa Wednesday, kaya't ito ang araw ng inyong releasing o depende pa rin sa mga bangko kung ito ay mas mapapaaga ba o sa mismong araw ng December 4. Kung maaalaala nyo po, ang regular releasing ng inyong pension ay every December 16, hindi po ba? Pero dahil nga kasama na dito ang 13-month pay, ay ibibigay po talaga ito ng mas maaga. Magkano nga ba ang makukuha natin? Ito po ay katumbas ng 2 buwan na pension ang inyong matatanggap. Kung ang buwan ng pension nyo ay nasa 7,000, this December ay nasa 14,000 ang inyong makukuha. Paano naman ang mga nakapag-avail ng kanilang 18-month lump sum pension? Alam nyo po ba? Ang lahat ng nag-avail ng advance 18-month pension ay makukuha pa rin ang kanilang 13-month pay on December 4. Paano naman ang mga nakahold ang kanilang pension dahil sa non-compliance of ACOP? Sa mga nakahold ang kanilang pension, maibibigay lamang po ang inyong pension at 13 month. Once completed at na-approved ang inyong ACOP, at ito po ay makukuha nyo or mersum ang inyong pension after ng 1 buwan sa pag-aproba nito.
Assuming na kumpleto at na-approve ng SSS ang inyong AKOP on October 16, maibabalik ang inyong pension on November 16 at makakasama na rin po kayo sa inyong December 13-month pay. Kaya't hanggat maaga pa ay mag-comply na po tayo ng ating AKOP para makaiwas po tayo sa pagka-hold ng inyong pension. That's it. Congrats po in advance sa lahat ng SSS pensioners. Naway maging maligaya po ang ating Pasko. Kahit wala pa ang ating second tranche, ay maging positibo lamang po tayo para humaba pa ang ating mga buhay. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at iba pang impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.